Disclaimer lang po, ang video na ito ay hindi po nag-e-encourage ng premarital sex o sinabing tama ang pagli-live-in. Ito ay payo lamang sa mga mag-asawa na nasa sitwasyong wala silang magawa para magpakasal o nagaantay pa ng kasal. Binabatikos lang dito ay yung panghuhusga ng ibang Kristiyano at pastor sa mga kapwa nila Kristiyanong mag-asawang nagsasama ng hindi pa legal o wala pang legal na papel bilang asawa. Kung bukas lang ang ating unawa at hindi sarado ang pag-iisip, uunawain mo ang sinasabi ng videong ito. So paano kung hindi kami kasal? Kayo na lang ng Diyos mag-usap, okay? Ang pinag-usapan dito mag-asawa, pag-asawa sa mata ng Diyos. Alam naman ng Diyos na may plano kayo mag-asawa, na magpakasal sa batas ng tao, pero hindi nangangahulugan noon na immoral kayo. Pastor lang nagsasabi na immoral kayo, mga kapatid. Sa mata ng Diyos, kayo ginawang banal na dahil kay Kristo. Kapag kayo ay na kay Kristo, yun ang advantage ng na kay Kristo eh. Sa mata ng Diyos, malinis kayo. Mag-sex man kayo kahit hindi kayo kasal, sa mata ng Diyos, at marami magagalit sa akin. Sa mata ng Diyos, malinis kayo. Bakit? Saan ba bumabase ang Diyos sa kalinisan? Sa gawa ni Kristo o sa gawa nyo? Sige nga. I'm not encouraging premarital sexes. I'm not encouraging for what the law says. Kung nasa sitwasyon kayo na wala na kayo magagawa, may magagawa pa ba kayo? Ano magagawa mo kung kasal ka sa una, hiniwalayan ka, nag-asawa yung isa, tapos ano magagawa mo, yung partner mo, ganun mo rin. Kasalanan nyo ba pareho yun? Na mag-asawa kayo kahit hindi kayo kasal? Hello, mga Pilipino judgmental, okay? Huwag kayong ganyan. Ang kasal po ay sagrado lang po yan sa batas ng tao. Sa mata ng Diyos, kapag kayo ay pinagsama niya, kahit kasal kayo o hindi, sa mata ng Diyos, banal pa rin kayo. Okay? Sa mata lang ng tao, kayo hindi banal. Pero sa mata ng Diyos, walang pakialaman Diyos yan. Pagpapalain kayo ng Diyos pa rin, kayo mag-asawa kahit na nagsisex kayo ng hindi kasal. Ang mahalaga, nagsama kayo, pinapakita nyo sa Diyos na tunay kayo mag-asawa. Minsan nga mas matino pa yung yung nagli-live-in kasya doon sa legal na mag-asawa na nagbabangayan, nagliliparan ng mga platito araw-araw. Sige nga, huwag niyong ikahon ng Diyos, okay? Huwag niyong hatulan yung kapwa niyo na porke hindi kasal, hindi niyo patutugtugin, hindi DDA niyo sa simbahan niyo. Okay? So case-to-case basis, mahilak mong manghusga, kaya yung meron kayong mga member ng church na hindi kasal, hayaan nyo sila, hayaan nyo, alam nilang ginagawa nila, matatatandanan sila, alam na nila kung ano yung sagrado ng kasal, alam nila yon. Huwag nyo na silang husgahan na dapat na kayo magpakasal para mamuhay kayo ng kabanalan, walang kabanalan. Pero mo, ano pagkakaiba mo doon sa taong nagsasama ng live-in na hindi kasal, na ikaw pastor ka, mapanghusga ka? Di ba? So, huwag natin husgahan yung mga ganyan, okay? Ang pinag-uusapan natin dito, asawa sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao.